Hi guys! Welcome back sa akin channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So guys, i-update ko lang kayo tungkol sa pag-apply ko bilang isang domestic helper. At sa kasalukuyan guys, ako ay kumukuha ng TESDA in situ. So ano-ano nga ba yung pag-aaralan dito sa in situ ng TESDA? Itong TESDA in situ na ito is isa sa requirements para ikaw ay makapag-abroad. Okay? Unang-una, ang kailangan mong pag-aralan para makakuha ka ng in situ sa TESDA ay mag-aaral ka ng cleaning the living room, cleaning the bathroom, washing and ironing clothes, pag-set up ng table setting, pag-set up ng bed setting. Updated na kasi guys ang pagkuha ng TESDA in situ dahil ang nadagdag doon ay caregiving. So pag-aaralan mo doon yung kung paano mo aalagaan ang baby, kung paano mo i-handle ang elderly, and kung paano mo i-handle kapag ang baby ay na-choke, kapag na-choking. Tapos doon din sa caregiver, pag-aaralan mo din doon kung paano maglinis ng private area ng elderly, men and women. Yan, pag-aaralan mo yun kung paano yung tamang paraan sa paglilinis ng private area. So start muna tayo sa paglilinis ng living room. So madali lang naman yon dahil ang paglilinis naman ng living room is from top to bottom. So umpisahan mo sa kesame, sa wall at sa flooring. Tapos naman sa toilet naman ganoon din, mag-start ka sa from top to bottom. So kesame, wall, at saka yung mga sink, at saka yung toilet, tapos yung flooring. Tapos next naman sa paglalaba is of course i-separate mo yung mga dikulay from white, light, to dark color. Yan, then check mo yung packet, check mo yung mga buttons, and then check mo kung may mga stains. And then next naman is sa ironing. So kailangan mo, ang step by step doon, kailangan kung magpa-plancha ka, unahin mo yung wrong side at saka mo mapaplansyahin yung right side. Okay? So, ganun yun. Tapos naman, sa bed setting naman, is ang pag-aaralan mo dun is dalawang bed setting. Una is yung duvet bed setting at saka itong traditional bed setting. So, i-memorize nyo doon kung paano yung pag-set up ng bed setting. Next is itong table setting. Itong table setting na itinuturo is American service. So, kailangan mong ma-memorize kung paano mo i-set up yung table setting. Ayan, maraming i-memorize. And then, next naman is itong kailangan nyo mag-prepare ng hot and cold meals. So, meron dyang pag-aaralan nyo dyan yung magluluto kayo ng main dish, appetizer, and itong dessert. So, sa main dish naman, ang pag-aaralan nyo is meron binibigay na hands out. Kailangan mo magluto ng, sa main dish, guys, is, dati kasi noon kami walang ganito eh. Ayan. Sa main dish, ang iluluto nyo is chicken kabsa with cauliflower and fresh parsley. Ayan. Tapos, ano siya, 5. Sweet and sour fish fillet with yang chow rice, stir-fry vegetable, pesto pasta, chicken roulade with potato mashelane and bechamel sauce. Ayan yung lulutuin nyo sa main dish. At kapag appetizer naman guys, is ito na yung mga cream cheese canapé, tuna canapé, chip salad, tapos itong clubhouse sandwich. So, yan yung appetizer na kailangan nyong i-prepare. And yung dessert naman guys, is itong banana roll, sa Tagalog is turon, coffee jelly, almond jelly with lychee, and fruit salad. So, yan yung inyong i-prepare kapag sa hot and cold meals na yung inyong pag-aaralan. So, lahat yan guys is mapagdadaanan nyo kapag kumuha kayo ng TESDA in situ. Ayan. So, kailangan prepare kayo dyan guys. Medyo mahirap, pero kung pagtutuunan nyo ng pansin at kapag pag-aaralin nyo talagang mabuti, hindi naman kayo mahihirapan. Mas nahihirapan lang kami sa table setting dahil nga kailangan mo mag-memorize. I-memorize mo yung setup ng table setting. American service yun guys. And after that, mas mahirap din yung caregiver guys. Dahil yung caregiver, marami ding i-memorize. Kasi kailangan yung parang gagawa kayo ng eksena na parang, kunwari, yung baby is naluluugan. Paano mo siya
masasurvive or paano mo matutulungan yung baby kapag ito ay nagcho-choke. So, i-memorize mo yung step by step and kung paano mo siya gagawin in action in case na nakakita ka ng baby na nagcho-choke. So, yun yung i-memorize mo sa loob ng 3 days. Yun sa pag-take care naman ng adult is how to clean the private area, yung both male and female. Ituturo sa inyo kung paano yung tamang paglilinis ng private area. Yeah, so madali lang yun, guys. And habang inide-demo mo yung kung paano linisin yung private area, may sasabihin ka, may kailangan kang i-memorize habang ini-demonstrate mo kung paano gawin yung tamang paglilinis. Like, labia majora, discard, may mga ganon-ganon. Labia majora, discard, ganon. Wash, soap, and dry. Mga ganon yung sasabihin mo. Kailangan magaling ka mag-memorize. Ang mahirap doon is yun sa how to take care of infant, yung papaliguan mo siya. So, meron dong baby na yung manika na baby. Tapos, kunwari, baby talaga siya. Paano mo siya i-handle? Kunwari, liliguan mo siya. May step by step pala yun, guys. Yung paano mo siya liliguan. Tapos, yung pagtitimpla ng gatas. Akala ko basta alog lang alog, timpla alog. Hindi pala. May mga step by step pala yan kung paano yung tamang pagtitimpla ng gatas, ganyan. Tapos, kung paano mo siya padidighayin, ganyan, mga ganon. Tapos, yung pinakamahirap nga talaga doon is yung para kayong a-acting na nakakita ka ng baby na nag-choking, paano mo siya may survive. So, mahaba yung may memorize and yung procedure, hindi biro yung procedure kung paano mo siya gagawin, kung paano mo masasurvive yung baby. Basta, as long as willing ka matuto, as long as ikaw ay dedicate sa iyong ginagawa, maiintindihan mo at mamememorize mo yung mga pinamemorize. Kasi hindi pwedeng hindi mo yung mamemorize, guys. Kasi isa-isa kayong pinape-perform kung paano gawin yung baby choking na yun. Ayan. Tapos, yung iba namang mga nabanggit ko, madali lang. Tulad nga ng paglilinis ng living room, paglilinis ng toilet, pag-set up ng bed setting, tapos pag-set up ng table setting, tapos itong pag-prepare ng hot and cold meals. Ayan. Madali lang siya as long as ikaw ay willing to learn.